Hello mga igsuon, maayong adlaw. Kumusta? O kumusta lahat mga kapatid? At meron akong i-share ninyo ngayong umaga. At i-share ko sa inyong lahat ngayong umagang ito patungkol sa merong tumawag sa akin na obispo at meron siyang problema. Itong mahal natin na obispo, hindi ko lang pagbigyan ng pangalan. Sabi ng isang obispo, Father, pwede ka ba makabisit sa amin? Dahil yung kapatid niya na isang doktor ay may karamdaman. Alam nyo mga kapatid, yung kapatid ng obispong ito ay isang dalubhasa sa medisina, ay may karanasan o may karamdaman na hindi ma-explain ng science, no? Lahat ng paraan ginagawa na nila dahil may kaya ang obispong kapatid niya at doktor naman yung kanyang kapatid. At dahil obispo, may virtue of obedience, pumunta po ako sa bahay nila. Pagpunta ko, kinausap ko yung kapatid niya, nandun si Bishop, at nandun din yung kanyang kapatid na isang doktor. Tinanong ko, ano ba yung nangyari sa'yo, Doc? Ang sabi niya, Father, puno ako ng takot. Puno yung kaba, yung dibdib ko. At gabi-gabi, Father, yung mga aso ay magtitipon sa labas ng aking bahay. Diyan banda sa gate ng aming bahay. At ang nangyari mga kapatid, wala siyang gana na kumain, wala siyang gana na matulog, no? At puno ng kaba yung kanyang puso. Pumupunta na sila sa doktor, dahil doktor siya, nagpa-examine na sila, at wala pa ring findings. Parang nalilito sila. At alam nyo, devoto katoliko po sila. Obispo nga yung kapatid niya eh. Devoto katoliko, 100%. Nagtataka yung mga anak niya, pati siya nagtataka, dahil magtatago siya kapag may bisita sila. Hindi niya gusto na merong bibisita sa kanya. Grabe na. Gabi-gabi, yung mga aso sa kanilang paligid ay magtitipon, magagather doon sa labas ng kanilang bahay, banda sa gate, dyan banda sa gate, sa pintuan sa kanilang bahay, doon sa gate mismo ng kanilang bahay. At doon nagtataka yung obispo, bakit gabi-gabi at parang tao, no? Humihilik yung mga aso, parang ay hindi humihilik, ganon, parang totoo na tao na tinatakot siya. So ano kaya ang nangyari sa bahay nila? Bakit yung mga aso ay gabi-gabi, may oras pa, na magtitipon sa labas ng kanyang gate? At ito yung sound sa mga aso, parang malaking tao, no? Yung boses ng mga aso ay parang malaking boses ng isang malaking tao. So doon, puno siya ng takot. For how many months po ito nangyari mga kapatid? At tinanong ko yung doktorang ito, dahil hindi unusual talaga ang nangyari sa kanya. So tinanong natin
kung meron bang albularyo na pinapasok mo dito. Lumapit ka ba sa albularyo? Sabi niya, wag kang Father. Secret lang, Father, ha, na lumapit talaga ako. Pero hindi, sabi ko, Dok, dapat makuha natin yung nilagay ng albularyo dito sa ninyo. Nandyan si Bishop. Ano ba yung kinuha ninyo? No? Sino bang naglagay dyan? Nalaman ng Bishop. Lumapit yung kapatid niya sa albularyo. Kapatid ng obispo, lumapit sa albularyo. Para lang gumaling. No? Para lang gumaling, mga kapatid. So, gagawin ang lahat para lang gagaling sa kanyang karamdaman na para lang wala ng findings sa doktor. So, nangyari, mga kapatid, pumupunta pala si doktor, kapatid ni Bishop, sa mga albularyo. Sabi ng mga albularyo, may gumagawa ng masama sa'yo, may nainggit sa'yo, ganito, ganito. So, maraming findings ang albularyo. Anong ginawa nila? Naglagay ng mga grapa na may langis. Nandiyan ang langis. So, yung four corners nila, pati na yung gate nila, may doon, may grapa ng langis. Sabi ko sa doktora, Dok, kaya pala, magtipon yung mga aso sa labas ng gate ninyo. Dahil may inilibing pala sa albularyo na grapa ng langis. Yan, dyan nagtitipon yung mga demonyo. Kaya nakita ng mga aso. So dahil doon sila magtitipon. Naging infested yung bahay mo. Dahil dyan. At dahil dito, sa infestation, namunga ng obsession. Ano ba yung obsession? Puno ka na ng takot. At hindi mo na ma-explain. Unusual na ang takot. Unusual na ang karamdaman mo. Kasi imagine, kapatid ng obispo, mga kapatid. Isang doktor pa. Anong nangyari, mga kapatid? Kukunin natin yon kung makukuha pa. Buti na lang, nasa lupa. So, hinukay namin, nakita namin yung grapa ng langis. Sabi ng mahal na obispo, sabi mahal na obispo, oh! Ano ba yan? Ano ba yung nilagay mo dyan? Sino bang naglagay dyan? So, nalaman ng obispo na lumapit yung kapatid niya sa mga albularyo at pinagsabihan itong kapatid niya. Ano ka ba? Parang wala kang tiwala sa Panginoon? Ano ka ba? Saan ba yung pananampalataya mo sa ating may kapal? Pero hindi natin ma-blame itong doktor na ito. For the sake of healing, lapitan natin lahat para gagaling lang. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So, naging infested ang bahay nila. Ano ang palatandaan naging infested? Just imagine may oras, magtitipon yung mga aso sa labas niya at very conscious siya sa mga aso. At kung makpakinggan niya yung mga boses ng mga aso na humihiyaw, ay matatakot siya. Doble yung takot niya. Doble yung kaba niya. So, hindi normal. Unusual talaga. Diba? So, nangyari, mga kapatid, sinabihan ko yung obispo, Bishop, kung may albularyo kayong naninuno, dapat ma-renounce natin iyan. Isa yan sa doorway of the evil spirits para makabigay sila ng oppression, makaharas siya sa pamagitan ng obsession at sa oppression. Yung oppression, may karamdaman ka na, nanghihina ka na. So yan ang nangyari sa kapatid mo. At lumapit pa sila sa mga albularyo na hindi galing sa Diyos yung kapangyarihan nila. Kung may albularyo nakikinig sa akin ngayon, maawa kayo. Please renounce your occult power. Dahil hindi talaga yan galing sa Diyos. Hindi po ako nagturo niyan. Basahin nyo ang CCC 21:16,
to 17. Ang nagturo niyan ang simbahan. So, ako lang ang nag-elaborate sa turo ng simbahan. Even though it is restoring your health, for the sake of restoring your health, it is gravely contrary to the virtue of our religion. All forms of divination are to be rejected. Why? Recourse to Satan or demons. Malinaw na malinaw yan. Recourse to Satan or demons. All forms of divination are to be rejected. Hindi sinabi ng simbahan, some forms. Kaya kung sinabi pa ng simbahan, some forms, may mga albularyo na galing sa Diyos. Some forms. Pero hindi yung ang ginagamit ng simbahan, hindi some forms, but all forms of divination are to be rejected. Because it is a recourse to Satan or demons. Hindi magkamali ang simbahan dyan. Amen? Unang-una, hindi ako convinced dahil sinarista pa ako. Pero nung na-active na ako sa ministering ito, wala nang duda mga kapatid. Itong ministering ito, Ministry of Healing, Ministry of Deliverance, ito ang dahilan na 100% convinced na po ako. So patuloy tayo. So sinabihan ko sila, Bishop, nandito yung mga anak ng kapatid ng obispo, nandyan si Bishop. Sinabihan ko sila na, let us renounce everything, Bishop. So kasama ang obispo, nag-renounce kami, kasama ang kanyang kapatid na doktor, nag-renounce kami. Sabay kayo sa akin. So nagsila ko sa lugar. In the name of Jesus, I renounce all the occult involvements of my ancestors. Kung may pangalan yung mga ninuno natin, pangalanan natin, na may connection sa mga orasyon, mga superstitious beliefs, lahat. Bakit lahat, Father? Ang liit naman yan. Killjoy ka naman, Father. Lahat ng mga superstitious belief natin, mga lucky charm, lucky coin, lucky trees, basta as long as may connection sa superstitious belief, yung mga Santo Niño yung nga palaboy, green na Santo Niño, i-renounce natin lahat. Maliit lang yan, Father. Yung virus, maliit lang din. Pero bakit ang buong mundo ay nakabahan? Bakit ang buong mundo ay natatakot sa maliit na virus na yan? Ito din, ang spiritual COVID-19, mga kapatid. Maliit lang, pero ang daming mga epekto, negatibong epekto sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating simbahan po. At ang nangyari, mga kapatid, patuloy tayo. Sinilrounce nila, in the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, all the faith healers, all the ancestors connected to occult practitioners, all the rituals, all their cults, I renounce all. I repent, sabay kayo sa akin, renounce nila, and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. As my only Lord and Savior. Grabe. So yun, pinaulit ko 3 beses, mga kapatid. So ang nangyari, mga kapatid, and then patapos dineliverance ko yung kapatid ng obispo, at patapos mag-deliverance, pinakumpisal ko at binigyan ko ng anointing of the sick dahil matagal na matatakot siya sa labas. Kasi imagine na matatakot siya sa paglabas, matatakot na siya magsimba, takot na siya. Puno na siya ng takot, mga kapatid. Ito nangyari, matapos ma-deliverance, gumaan yung kanyang pakiramdam. Nawala yung takot niya. Yung kaba niya, nawala niya. At, ang nangyari sa kanya, infested yung bahay niya dahil sa pagpapasok ng albularyo. Yung negative ang kanyang emotion, negative ang kanyang isipan, obsession po yon, demonic obsession, dahil sa infestation. Dahil sa infestation. May ritual na ginagawa nila sa bahay nila. It cause obsession. Negative na yung pananaw mo, negative na yung
pakiramdam natin. At oppression na, may physical illness na siya, no? Psychological illness, no? Oppression po yon. At nandyan ba sa Biblia yung mga ino-oppress ng demonyo, mga kapatid? Nandyan po. Kung inyong babasahin ang Acts of the Apostle chapter 10 verse 19 ba yun or 18? Jesus is appointed by God. Jesus Christ is appointed by God to heal the oppressed by the evil one. So, ang daming ino-oppress na mga mahal natin sa buhay. Lahat ng lang pera ay naubos na sa ospital. Lahat nilang pera ay naubos na sa kanilang problema, oppression. Pero hindi na natin ito sinasali sa atin. Dahil lahat ay puro natural na lang. Totoo naman na may natural illness. Totoo naman na mayroong natural suffering. Totoo naman na may natural na mga dilemmas. Pero mayroong beyond natural, mga kapatid. Isa itong nangyari sa ating mahal na kapatid ng ating isang obispo. At alam nyo, mga kapatid, matapos nakatanggap siya ng sakramento, matapos siya matanggap ang mga sacraments ng simbahan at sa prayer of deliverance ng simbahan, ang prayer of deliverance ng simbahan, gumagaling na siya. Hindi siya natatakot. Nandito na sila si Ate Sheila, mga kapatid. Hindi na siya natatakot, mga kapatid. Hindi na siya natatakot. At hindi na siya gumaling na. Lahat ng pakiramdam niya ay positive na yung isipan niya. Positive na yung isipan niya. Lumalabas na siya sa... Dito na sila, Ate Sheila. Nag-live ko, te. Pwede na tayo dito, te. Kasama ko ngayon si Kuya Dodo. Hi, Ate Sheila. Hi. So, sinishare ko te yung kapatid ng obispo na naka-experience ng demonic oppression. Matatakot na lumabas, hindi na nagsasamba dahil puno siya ng takot. Lumapit pala ng albularyo. Kinuha namin yung mga grapa ng langis, mga kapatid. At completely healed na po. Lagi na siyang lumalabas, lagi na siya nag-tour ngayon kasama sa ating mahal na obispo. At yung mahal na obispo ay sobrang tuwa niya dahil yung karamdaman ng kanyang kapatid ay completely healed na po. Amen? So, kung ma-empower natin yung mga kaparian natin, yung ibang diocese natin to establish and to support deliverance team, exorcism team sa kanilang diocese, ma-amaze kayo sa kapangyarihan ni Kristo na nasa simbahan po. At ang daming nagko-comment natin dahil maganda itong sinishare ko ngayon sa inyo ngayon. Isang obispo, kapatid ng obispo, hinaharas ng demonic oppression at completely healed na po siya ngayon. Amen! At salamat sa nagpadala ng stars. Umabot ng 649 po. Salamat po. Patuloy po tayo sa pagsiwalat sa katotohanan. Amen, Kuya Dodo? Kuya Dodo? Amen po. Amen. Si Ate Sheila dito sa likod. So, salamat mga kapatid. At fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart.